Hello mga lalabs! Kamusta po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at walang karamdaman. At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Southern Madagascar. Bakit nga ba kumakain ng lupa ang mga tao doon? Pero bago pong lahat, kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, please like at subscribe at pakipindot na rin ng bell button para maging updated ka sa lahat ng mga panibagong upload ko. So without further ado, let's go! Ang Madagascar ay sikat sa hanay ng mga nakakamanghang beach, nakakamanghang natural na kagandahan pati na rin sa kasaysayan at kultura nito. Ang kultura at tradisyon ng Malagasy na may mga impluensya mula sa Africa, Asia at Europe. Ang Madagascar ang ika-4 na pinakamalaking isla sa mundo. Matatagpuan sa timog silangan ng Africa, ang Madagascar ay kilala sa kakaibang biodiversity nito dahil tahanan ito ng iba't ibang halaman at hayop na wala saan man sa mundo. At pinakamalaking isla sa Indian Ocean, sikat ito sa nakakamanghang natural na mga tanawin, mga puting buhangin ng dalampasigan, mga nakakamanghang rainforest at ang pinakasikat na puno ng baobab. Sa kabila ng likas na kagandahan nito, milyong-milyong tao ang kumakalam ang sikmura dahil sa matinding gutom, dahil walang pagkain at wala ring malinis na tubig. Humigit kumulang 90% ng mga pamilya sa Timog Madagascar ay umaasa sa agrikultura, pag-aalaga ng mga hayop at pangingisda. Gayunpaman, ang mahabang tagtuyot, sandstorm at mga infestation ng piste sa rehiyon ay humantong sa halos kabuuang pagbagsak ng mga naturang aktibidad na nagdulot ng tagutom at paglilipat. Nakatira si Tamery kasama ang kanyang 3 anak na sina Turovelo, 12 taong gulang, Mahumami, 6 na taong gulang at Maningina, 4 na taong gulang. Sinabi niya, sa umaga, inihahanda ko itong plato ng mga insekto, nililinis ko ang mga ito sa abot ng aking makakaya dahil halos walang tubig. Ngayon ay wala kaming makain maliban sa dahon ng mga cactus. Ang kanyang asawa ay namatay kamakailan sa gutom. Tulad ng isang kapitbahay na naiwan sa kanya na may 2 pang anak para pakainin. Ang masasabi ko, ang buhay natin ay ang paghahanap ng mga dahon ng cactus paulit-ulit para mabuhay. Paano nga ba humantong sa ganitong sitwasyon ang Madagascar? 3 taon ng tagtuyot sa Timog Madagascar kasama ng maling pamamahala ng gobyerno ay nagbunga ng matinding tagutom at ang mga karamihan sa lupain ay naging tigang. Maging ang cactus ay hindi na namumunga dahil natuyo na ang mga ilog. Ang mga residente ay gumawa ng sariling pamamaraan upang maiwasan ang katulad na sakuna noong 1990s, isang kakilakilabot na tagtuyot na pumatay ng daan-daan katao. Pilit na umalis ang mga libu-libong tao sa kanilang mga tahanan upang maghanap ng pagkain, habang ang mga nanatili ay gumawa ng matinding mga hakbang upang mabuhay. Sa Fandiuva, isa sa mga nayon na pinakamahirap na tinamaan upang makayanan ang matinding gutom, ang mga tao ay kumain ng mga tira gaya ng mga balang, dahon ng cactus at isang halaman na tinatawag na Phus mimosa na kadalasang ginagamit sa pagpapakain ng mga baka, at puting lupa at hinaluan nila ng sampalok upang pantawid gutom. Tinatawag nila itong survival soil dahil pinapayagan nito ang acidic na lasa ng tamarind na sumipsip sa kanilang mga dila at hindi sila magutom. Sinasabi nila na kung mayroon silang makakain at ang kanilang laway ay sapat, hindi nila kakainin iyon. Ganito katindi ang nararanasan ng mga tao sa Madagascar. Ang bansa ay pang-10 sa pinakamahirap sa mundo noong 2022. Ang mga bata ay nagpupumilit na tunawin ang lupa at karamihan sa
sa kanila ay nauuwi sa malaking tiyan, lantang balat, payat na binti at malnourished na katawan. At lahat ay nagpapatutuo sa malupit na mga kondisyon na umiiral sa rehiyon. Sinabi ng World Food Program na apurahang kailangan nito ng 78.6 milyon para makapagbigay ng pagkain at makapagliligtas ng buhay sa Timog Madagascar sa susunod na lin season mula September 2021 hanggang March 2022. Sinabi ni Shirley Takral ng World Food Program na ang mga ito ay tulad ng mga gutom na kondisyon at sila ay hinihimok ng klima at hindi salungatan. Ito ay hindi pa nagagawa. Ang mga taong ito ay walang ginawang kontribusyon sa pagbabago ng klima, hindi sila nagsunog ng mga fossil fuels at gayon paman, dinadala nila ang mabigat na pagbabago ng klima. Ayon sa Global Hunger Report, para sa 2020, halos 690 milyong tao ang kulang sa nutrisyon. Karamihan sa kanila ay mga bata. Ayon sa mga ulat, 144 milyong bata ang bansot, isang sintomas ng talamak na malnutrisyon. 47 milyong kabataan ang nasasayang bilang resulta ng talamak na malnutrisyon. Noong 2018, 5.3 milyong bata ang namatay bago ang kanilang ikalimang kaarawan ayon sa mga marka ng GHI. Ang tatlong bansang may nakakabahala na antas ng gutom ay ang Chad, Timor-Leste at Madagascar. Ayon sa United States, ang average na kita ng North America ay 16 na bisis kaysa sa mga nasa Sub-Saharan Africa. Ang mga pangunahing sanhi ng pagkakaiba na ito ay ang teknolohikal na pagbabago, pagbabago ng klima, urbanisasyon at international na paglipat. Ang mundo ay malayo sa pagkamit ng ideal ng pagbantay at pagkakataon para sa lahat. Habang tayo ay nahaharap sa problema ng mundo, dapat din nating isipin ang mga kasalukuyang realidad. Tulad ng matinding tagutom, ang mga tao ay napilitang kumain ng buhangin. Ang isla ng Madagascar ay nasa bingit ng humanitarian disaster, 3 taon ng tagtuyot at kapabayaan ng gobyerno. Naging tigang ang mga lupain sa katimugang rehiyon ng bansang ito. Wala nang tumutubo ng mga pananim, ang mga ilog ay natuyo na. Ang mga tao ay napilitang kumain ng buhangin upang mabuhay. Ang ulat na ito ay isang paalala ng malagim na katotohanan ng matinding tagutom na patuloy na nararanasan hindi lamang sa Madagascar, kundi sa ilang bahagi ng mundo. Thank you for watching, and please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video, you will notified. Thank you.